Dunay mga tawo nga minus og self-confidence. Mga tawo nga shy type, camera shy, ug microphone shy. Kana ganing mga tawo nga way salig sa ilang kaugalingon, kanang mga tawo nga dunay mga inferiority complex, mao gyud na ang dapat natong i-overcome mga katabi. Sama sa atong magtatampo karon nga si Piolo, kundiin wala siya'y kakayahan nga moatubang sa mga challenges sa iyang kinabuhi, labi na kung mag face to face na ang labanan. Si Piolo nga usa ka batan-ong lalaki nga tungod sa iyang kahadlukan moatubang ang tao, dili siya confident makighalubilo. So ang pangutana, unsaon na lang kaha kung doon na siya'y magustuhan nga babae? Makamauka siya manguyab? Or unsaon na lang ka niya pagsulti? Igo na lang baka siya sa pagtanaw ni ini sa tago. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Piolo. Alias lang ni nako, tungod kay di ko gusto nga isulti nako ang akong tinud nga pangan. Dipili ko ni nga pangan tungod kay idol nako si Piolo Pascual. Dunay uban nga moingon nako nga agmid-agmid ko numiyog gamay, pero para nako lahi ra kayo mi ni Piolo. Gawas nga gwapo to siya, presentable pagyud ug maayong modela sa iyang kaugalingon. Ang self-confidence mo'y wa nako, sukad pa nitong gamay pa ko. Nag-eskwela ko elementarya and high school sa among lugar sa Cagayan de Oro City. Daan nagyud ko nga magiuwawon, hilumon ug way salig sa kaugalingon. Bisan pa sa akong ka-bride. Yes, Papa Joe, bride kay ko. Ako may usa sa pinakautukan sa among klase, pero dili ako ang ma-first honor tungod kay maayo lang ko sa written test. Kung panahon na sa oral exam, mablangko ko o ma-mental block o di makatingog. May numduman pa nako diyang first time ko nga gipapil og quiz B sa among teacher kay nagtulag siya nga bright ko. Diyang nagsingabot na ang quiz B, gipractice na kog taman sa among teacher. Nakatubag naman pug ko. Nagdahom na gyud silang tanan nga ako ang ilahang panglaban kay lagi katubag ko sa tanan. Niya itong nag-one-on-one me sa akong teacher. Pero diyang actual na sa among quiz B at ubangan sa daghang mga tao, murag ni uk-uk ang akong dila. Wa na gyud ko makatingog. Pirmi lang ko nga maunhan sa akong mga kontra. So kaniadto, di na ko papilon sa mong school ug mga contest-contest, labi na og baba ang gamiton. Pero kung way istoryahay, meaning written test, ang tanan, ang exam kaya nako kayo. Diha ko maayo, Papa Joe, through writing. Kay feeling man gud nako, I'm safe kung akong isuwat. Mahadlo ko nga mutingog, kay very shy type kay ko nga klase nga tao. Muna'y akong babag sa akong pagkatao, ang akong pagka-manggiuwawon. Nabalaka ko, dihang gipadala ko sa akong inahan sa Cebu para muskwila og college. Lahi naman gud ang syudad, daghang mga bullies, dili sama sa probinsya nga okay ra. Grabe ang akong pag-adjust sa kinabuhi sa syudad. Wa ko nag-expect nga bisan og dili nami mga bata, college nami pero daghan pagyapong bullies. Daghang bugal-bugalon. Pirmi ko mabiktima ani nila. Labi na gyud kung ting report na og need na gyud nga present sa tubangan. Inigsugod na ganin nako. Tulo na gyud na ang akong mga singot. Magsugod na sad og pangatawa ang akong mga classmates. Mao na hinungdan nga wa ko'y friends, Papa Joe. Alone and lonely. Unya, labaw sa tanan, wa po ko'y love life. Mao na problema nako. Unsaon ako pagpanguyab og babae nga di man ko kaharong. Bisan og tinutukay na lang. Samot na og mag-istoryahanay. Bisan pa og struggling ko sa akong studies, nakagraduate gyud ko sa akong kurso, Papa Joe. Wa ko naglangay, nang-apply dahil kong trabaho og nadawat raman pag kudayon. Sa usa ka akong kumpanya ko nagtrabaho, isip usa ka clerk. Ultimo lang ang akong scope of work. Paperworks tanan, which is mo'y akong gusto. Less conversation, mas maayo. I am doing good in my job. Malinaw ng akong trabaho hangtod usa ka adlaw ni ana. Dunay bagong hired ang among kumpanya. Usa ka gwapa kaayong babae. Natawagon na to sa pangan nga Martha. Unang kita pa lang nako niya ganahan na kay ko niya. Nakadugay, nakadako ang akong gusto niya. Di kay simpleng ibog lang, kundi nahigugma na gyud ko niya sa hilom.
Kada adlaw nagtubo ang akong love ngadto kang Martha, pero wa ko'y gihimong moves. Makontento na lang ko nga magsigig pasiklap niya sa iyahang cubicle. Enough na nako nga makakita ko niya. At first, kontento na ko nga makakita kang Martha. Happy na ko nga magkatagbo mi unya masimutan nako ang iyang baho. Familiar na kay nako ang scent sa iyang shampoo. Scent sa iyang perfume. Kay bawo nako sa iyang mga likes o dislikes. Kailan na kay ko niya, pero siya wa makailan nako. Wa gani siya idea nga ni-exist ko ning kalibutan na. Usa ka adlaw niya to nakita ko si Martha nga nagpangutana sa among kauban kung asa ang table ni Piolo. Dunay nitudlo niya sa ako ang nahimutangan. Nilingi si Martha nako o nilakaw padung sa akong table. Murag nagrambol ang ako ang mga sense of organ sa kakulba samtang naglakaw siya padung nako. Ni-smile siya nako, Papa Joe. Ikaw si Piolo, right? Pangutana pa niya. Nagbunga-bunga dayon ko sa iyang simpleng pangutana. Oh, ako, tubag ko pa. Piolo Pascual? Pangutana na sab niya nako, dan joke. Dili oy, layo ra kay kus tinuod ng Piolo. Yun na, unsa pa di ay untay tuyo ni mo Miss Martha. Ni-smile na sab si Martha. Puro pa ko gibayaw sa kalipay tungod sa kung nakita nga lawom kaayo ang iyang mga dimples sa aping. May pa ka nakaila ka nako. Ako, kuha pa ko sugua sa tong manager nga sangan nga Piolo, di ko kailan nimo. Bago pa ka diri? Pangutana na siya niya nako. Di ko bago diri oy. Dugay na ko diri 1 year na ko ahead nimo. Pag-abot nimo sa trabaho na nako diri. Tubag ko pa. Nasa-shock siya, Papa Joe. Siyahang nadungog. What? You mean 3 years na kang kauban ta sa work? Ganong wa man ko kabantay nimo. Pangutana pa niya. Ikaw lang, Martha, ang wa makabantay nako kay di man ko importante. Pero ako, first day pa lang nimo. Giangko na nimo nga akong kasing-kasing. Wa na ako nagisulti, Papa Joy, ka ng mga punga. Di na ko nakaya sa akong unahuna ragid kutob. Gisulti ni Martha ang iyang tuyo nako ug dunay mga documents nga kinahanglan sa mong manager nga gisugo niya kang Martha. That was our first encounter. Inspired kay ko tibuk adlaw. Padayong out na mo, natagbuan ako si Martha sa pantry room. Ni-smile ko niya og hinay nga ningon nga, "Hi Martha." Pero wa ko niya tagda. Murag hangin lang ko nga wa siya kakita nako. Iya lang kong gilabian, Papa Joe. Nga wa ang akong gibating kalipay, nag-uol na sab ko kay abi na kog nailhan ako niya pero wa man di gihapon. Pagkagabi niya na sa akong boarding house, wa ko matug. Naglimbag-limbag ko sa akong katri. 28 years old na ko pero wa gihapon ko kasuway og uyab-uyab. Wa gani ko kasuway og kiss sa usa ka babae. Di ko gusto nga mahimong ulitawong guwang. Mo nga nibangon ko og nilingkod sa akong study table. Kung di kaya na akong isulti kang Martha ang ako gibati, ako na lang isuwat. Uso pa man gihapon siguro ang love letters, bisan og high-tech na ang panahon. Nagsuwat ko kang Martha, nagpaila ko gusab niya, ngayang co-worker. Gisulti na ko niya tanan, ang akong feelings niya, sugad pa niya tong una na ko siyang nakita 3 years ago. Human akong suwat, gisud na ko sa white envelope o gibutang sa akong bag. Pagkaugma ni sayugig ko para inigabot na ko sa office, wala pa si Martha, doon na po ko enough time nga mabutang ang letter sa iyahang table. Gigunitan ako ang sobre. Ang kuwang na lang, mapagbutang na ako sa iyang table. Pero amot ba nga nangurog naman sa gultaman? Gikulbaan ko og wa yu ko mabuhat o wa na ko mabuhat ang pagbutang sa suwat hangtod na nga nangabot na lang ang among mga kauban. Gisuod na ko balik sa akong bag ang sobre, Papa Joe. Pagkagabi, wa na sa ko makatuog. Nagka-insomnia na hinuong ko sa akong pagsigig gunahuna na tukang Martha. Nibangon ko og niadto sa akong study table. Nagsuwat na sab ko og laing love letter nga tukang Martha. And this time, ang gisulti niya ang about sa akong unang letter. Nga wa dayon ako ihatag niya. Human ako suwat ang gipilo o gisuod sa white envelope. Pagkaugma, mao na po na akong gibuhat. Nisayo ko sa office ug nidiretso ko sa cubicle ni Martha. Pero sa panahon nga ibutan untaan nako ang letter sa iyang table, nangurog kong taman. Ug dili nako idayon. Isuod na kong balik sa akong bag ang envelope. Kada gabi ko magsuwat ni Martha, isulti na ko niya ang tanan akong feelings. Doon na po ko yung mga cards para niya sama sa Christmas o birthday cards. Nanda na nako nga magsuwat niya
Kay uga dili ko makasuwat ug di ko makatug, mao'y akong pangkatug ang makahimo og love letters ngadto kang Martha. Bahala, ug di na ko mahatag niya. Gikip lang na ko ang tanan sa usa ka box. Hopeless na ko nga makabaton og igong kusog para mahatag kang Martha ang akong letters, Papa Joe. Sa akong unahuna nga kutob ra gyud ko sa suwat. Suwat na lang yun siguro ko. Nisamot ang akong kabalaka diyang usa ka adlaw niya tudunay bagong hired nga ambungang lalaki sa moang gitrabuhan. Dili kay basta-basta lang nga ambungan. Very presentable pa gyud kaayo ug dunay sense of humor. Ug makita-an ako siya pirmi nga alirungan sa among mga kauban para maminaw lang siya Joe. Ang lalaki mao si Aram. Gawas nga very funny and witty siya nga ikauban, guwapo pa gyud siya og sakto sa barog. Sakto pod sa height. Usa si Martha sa nadani sa maong lalaki. Nabantayan na lang nako nga magsige sila og istorya pirmi, maguyog mag-snacks ug lunch sa canteen. Every time nga makita nako silang duha nga magkuyog, masakitan ko, Papa Joe. Murag gihiwa og kutsilyo ang akong dughan. Pero sa mahimo ko, sa kadugay namong kauban og trabaho ni Martha, wa gyud ko makaingon niya sa akong feelings. Ultimo suwat, lisod kayo ibutang sa iyang table. Hangtod nga naunhan na lang ko sa lalaki nga mo'y bagay para niya. Nilabay ang pilag-adlaw, nisamot ang ilahang closeness ni Martha og ni Aram. Hangtod nga nabaniog na gyud sa mga department nga uyab na silang duha. Usa ka gabi ko nga wa makatug sa akong nabalitaan og di na ko ma-describe ang akong kaguol. Hingpit nga nawad-an kong chance ngadto kang Martha. Taud-taud, doon ako'y naunaan. Dili tinuod nga wa na ko'y chance kang Martha. Kay dili pa sila kasal ni Aram. Nibangon ko og niadto ko sa akong study table unya nagsuwat sa kog laing love letter para kang Martha. And this time gisulti na gyud nako niya tanan nga naguol na kayo ko nga doon na siya uyab. Nangayo pa kog sorry niya sa akong katurpe nga naunhan na noong ko. Sa akong letter gipromise na ko kang Martha nga tagaan ko siya. Ug kung tagaan lang ko niya og chance, buhaton akong tanan, labaw pa sa gibuhat ni Aram. Gipromise na ko niya nga lipayon ako siya, tibuok niyang kinabuhi. Human ko nasuwat ang letter para kang Martha, nihigda ko balik sa akong country og nahinanok og nakatuog ko. Nakamatalang ko dihang nitingog na ang alarm clock. Sayo kay ko sa office, nakaingon ko sa akong kagalingon nga bahala kung siya may tabo. Idayon na gyud nako butang ang letter sa iyahang table, Papa Joe. Hilong pa kayo diyan nakasuod ko sa among office. Wapay tao ug ako lang nagtikaw-tikaw dito. May akong gusto para mabutang nako ang akong letter sa table ni Martha. Diyan ako sa tungod sa iyang table ug gikuha nako ang bag ug akong gikuha ang envelope. Sa akong bag ug padungnaw tan akong ibutang ibabaw sa lamesa pero napahunong ko. Doon ako'y nakit-an nga papel sa iyahang table. Usa ka bond paper nga dunay suwat. Gibasa nako ang papel ug didto nako nibaw-an nga usa ka draft para sa wedding invitation. Mga lista sa mga names sa mga sponsors, apil na ang among manager, Papa Joe. Lista sa names sa mga tao nga apil sa entourage. Unya ang name sa simbahan. Dayon name nilang duha ni Martha ug Aram. Nahugno ko sa akong nabasahan. Magpakasal na di silang duha. Wala na ako madayon og butang ang suwat o nidagan ko palayo sa cubicle ni Martha. Pag-abot na ko sa akong table dito pa nako, napato ang akong mga luha, maupay pag-abot sad sa akong mga coworkers. Nakita pod nako nga nagdungan og abot si Martha ug Aram, na sweet kayo. Murag itusak-tusak og Armalite ang akong dughan, Papa Joe, sa kasakit. Lami kayo isyagit. Wa ko kagwanta sa akong nakita nga sweetness nilang duha ug nanangid ko nga mag-undertime. Namakak lang ko nga gihilantan. Di pauli ko sa akong boarding house pero sa akong pagtuo nga maoke ang akong pamati, sayop ko, Papa Joe. Nisamot lang ginoon ko kaguol nga wa na ko'y kita nga bisag usa ka buktaw sa mua. Wala na ko manihapon, didiretso kong higda sa akong katri. Pero di po ko katug. Bisag kung saon ako wala sa kong nahuna si Martha ug Aram pero maugyod pirmi na ako makita. Nag-imagine ko nga naglakaw si Martha sa aisle sa simbahan. Guwapa kay siya sa iyang wedding gown. Samtang nagpaabot niya sa altar si Aram. Nisamot kasakit ang akong gibati. Mga kadlaw na niya to nga wa gyud ko bati ag duka. Hangtod nga kalit ko nga nakakita og blade
ibabaw sa lamesa. Nauna ako nga may pa na lang magpakamatay ko. Gipunit na ako ang blade o giablihan na ako ang putos nini. Nagsinaw-sinaw pa kini sa kahait. Tay mailhan nga wa pag hindi magamit bisan og kausa. Goodbye, Martha. Yaw-yaw ko pa, dungan sa pag-aksyon og hiwa sa akong pulso. Pero kalit nga ni ring ang akong landline. Milagro nga nitingog ang akong telepono. Normally, wa magyukoy caller. Nagpatawad lang kog landline para sa akong mama. Aron doon na siya matawagan kung dinaahan man siya. Manawag kung di man siya ginahan mag-cellphone. Kinsa kahatong niisturbo na ako nga nanawag kag loud ako. Why no na dayon ang akong paglaslas. Ni-try kog ignore sa ring pero wa gyud mohunong. Nakanahon ako nga tubagon na lang nako. Basin og si mama og dunay emergency. Gibutang nako ang blade ibabaw sa lamesa og gitubag nako ang telepono. Hi, hello Piolo. Dili si mama ang caller. Tingog so sa kabatanong babae ang ako nadungog. Hello? Kinsa day ni? Pangutan ako pa sa caller. Imong secret friend. Nanawag lang ko nimo tungod sa akong instinct. Tubag pa niya. Ha? Unsay instinct nga buot nimong ipasabot? Pangutan ako pa niya. Na-feel magud nako nga dunay daw tang mahitabo ni murong gabi una. Tubag pa niya. Wa ako makatingog dayon. Naglibog ko og yun sa niya pakibaw nga gusto na ko magpakamatay. Ug sikin sa maghaan ni siya nga nagpaila na ako nga secret friend. Very lively ug cheerful kaayo siya kung ako siyang ikastorya. Nagpaila lang og secret friend. Bisag yun sa nako pangutana siyang real name, di gid siya mutugan. Just call me secret friend and from now on friends na tanduha. Ha? You can tell me everything including your problems. Matod pa niya nako. Sa pagkadungog na ako sa words nga problem ni register dayon sa kong mind ang akong kahimtang. Nasultin ako niya nga gusto akong mamatay. What? Tungod lang sa babae? Magpakamatay ka? Matod pa niya nako. Oo, maglaslas na yun ako kay wala ilami ang kinabuhi. May lang gani kinanawag ka. Tubag ko pa. Tell me everything about that girl nga imuhang pagkamatyan. Matod pa ni secret friend. Out of the blue, I feel at ease nining bayhana. Bisan karon lang mi nagkaistorya. Nasulti na ko niya tanan, pati kang Martha o Garam. Isultihan ako siya. Unsa kadako ang akong love kang Martha. Okay, so gusto nimo magpakamatay ka magpakasal na si Martha. Meaning ni give up dayon ka without having a fight? Pangutana pa sa babae. Oo. Anak yun. Saon nga. Layo naman kay ko kang Aram. Ultimo feelings na ako. Ngayon ako masulti kang Martha. Palagi na siya kailan ako. Wa siya idea nga. 3 years namin kauban sa trabaho. Ingon anak ka, pati way value nga akong kinabuhi niya. Way makanotice na ako. Mura lang kong hangin. Tubag ko pa, nga to kang secret friend. Ikaw naman sa naghimo og karakter sa imong kaugalingon. You choose to be like that kind of person. So, technically, ikaw rin mabasol. You know what, Piolo? Ang kagwapo sa tao, dili lang makita sa physical nga aspeto. Depende na sa pagdala nimo sa imong kaugalingon. Kung gusto ka mapansin, cheer up. Be a center of attraction. Ayaw pa upoy-upoy. Let them know sa imong presence. Very precise o straightforward kaya nga nanulti si secret friend nako Papa Joe. How I wish nga sama ko niya nga di gid mawaw. Kaya ka nako na imong giingon secret friend? Pangutana pa nako niya. Of course, uy, kaya na nimo. Ugma, inigabot nimo sa office, show them kung unsa ka. Labi na gyud ngadto kang Martha. Ayaw og uwaw-uwaw kay mura na kadautan nimo. You're very smart and I'm sure nga kay bawo na ka sa angay nimong buhaton. Self-confidence lang. Matod pa niya nako. Mangutan na paunta ko niya og yun sa niya pakibaw nga smart ko. Pero siya hang gibuhat, gibutang na niya ang phone. Nakafeel kong relief human mi nagkaistorya ni secret friend. Nakapahiyom ko nga naghigda sa kong katri o niya na hinanok nga nakatuog. Pagkaugma sa buntag nangandam na ko. Di na kinahanglan nga mo shine ko physically. Way problema sa kong panagway og panamit. Ang problema, mao ko naandan nga kinaiya og batasan.
So apa ko niya to sa office, nihapit sa ko sa kong suki nga coffee shop para mo order og daghang kape. Unya, gipa-deliver nako sa mong department. Nasyak ang mga kauban diyang niabot ang tig-deliver og coffee. Ako mismo ang nagbutang sa coffee silang tagsa-tagsa ka table. Apil na si Martha. Wow, himala, nang libre kape si Piolo for the first time. Matud pa so sa kakauban namo. For the first time pud na nga niduol siya sa akong table ug nakikstorya nako. Tubag pa so sa kaidaran nga kauban akong babae. Anda kong pangutana, nako. Yun sa nimo Piolo pagkaibaw sa mong gusto nga kape. How did you know nga I like black coffee? Pangutana pa usab so sa kaidarang lalaki. Ako pod, nakatiming uroy ka nga ganahan kog ice cappuccino. Tubag pa so sa kabatan-ong lalaki. Og didto, niduol ko sa tunga-tunga sa mong department samtang nagbarog. Akong duha ka kamot, pinasod sa kong bulsa, sa kong slacks, kada bang feeling confident kay ko ug feeling proud. Pagyud Papa Joe. Well, honestly, dili timing ang rason nga nung kaybaw ko sa inyong mga coffee flavor ha. I've been here for many years. I know you guys. I even know your sense. Matud pa, nako nila. Nipakpak ang mga kauban sa kalipay, klaro kay sila nga sila mga naw nga nibilib sila nako. Di ay kutob ako sa Piolo nga upoy-upoy ug very shy Papa Joe. Nadiskubihan ako ug nadiskubihan nila nga bisan og nagilumilom ko pero I was very observant nanto nila and I can be funny too. Sunod nga mga adlaw, gipamatud-an nako nga friendly ko. Funny and humorous. Mao nga nasuod na ako silang tanan. Mag-joke na ko nila kada buntag kung asa ang ilahang mga kape. Excuse me guys ha, dili man siguro mo malipay no kung mapurdoy ko no. Sa sige na ko panlibre kape ninyo sa. O sa kasilduan sa bagong gasto ato no, tubag ko pa nila. Musukol na kong joke nila Papa Joe. Makasugakod na ko og tabi sa akong mga coworkers gawas lang kang Martha. Unsaon nga busy man kay silang duha, silang kasal ni Aram. Mo ni nagulaan nako. Gi-announce na nilang duha nga magpakasal na sila ug mahitabo na within 3 months from now. Nagol na sab ko. Nipauli ko sa boarding house nga way ganang mulihok. Managani ko man ni hapon ug nidiretson lang kog higda sa katri. Lapoy ang kayo nga akong lawas. Pero di ko makatug. Hangtod nga nag-alas 2 na lang sa kadlawon. Naglimbag-limbag ko Papa Joe diyang nakadungog ko nga niring na sad ang akong phone. Dali na akong itubag og si secret friend na sab ang caller. Di ka katug no? Pangutana pa niya nako. Yun sa mo pagkibaw? Pangutana ko pa. Instinct lang nako. Mao nga nitawag na pug ko kay basin og na-need kag kastorya. Tubag pa niya. Isultihan ako siya sa akong problema. Ang about sa pagpakasal ni Martha ug Aram 3 months from now. Unsay nahibaw-an nimo anang Aram? For sure, doon na yung kinahibaw-an ng tawhana nga baho niya. Digit. I-research yung background and everything. Who knows, makakita kag alkontra sa moong sitwasyon nga may makapakgang silang kasal. Medyo evilish pa nga tingog ni secret friend niya to Papa Joe. Who knows, sakto siya. Ganong wa man ako nabuhata sa una. Giyon na ako akong laptop o gisearch na ako ang name ni Aram. Tagadipulog na siya. Ug sa tanto na akong panuki-duki, nakabasa ko pangan sa babae nga same o family name ni Aram. O pag-open ako sa photos ni appear nga usa ka family picture sa usa ka babae sa iyahang tupad. Mao si Aram. Unya dunay duha ka bata nga ilang gisabak. Bingo! Matod ko pa sa akong kalipay. Pag-augma sa buntag, nihapit ko sa coffee shop para magpalit sa paboritong coffee ni Martha. Diha na siya, siyang cubicle. Magsud na ako sa mong department. Niduol ko niya o gihatag ang kape. For you, oh. Matod ko pa niya dungan sa pag-smile. Oh, salamat kay ha, I need this. Padong na unta ko mga tuog kantin para mangapi. Tubag pa ni Martha. You look bothered. May problema ba? Di ba dapat happy ka, especially nga hapit ninyong kasal ni Aram? Matod ko pa, Papa Joe. Mao lagi? Usahay, di malikayan ang lalis sa relasyon. Gabi nag-away ming Aram. Mauwa ko'y tarong tuog. Tubag pa ni Martha. Niigham ko dungan sa pagkuha sa kong cellphone. Giupin na ako ang gallery kundi naka-screenshot ang family picture ni Aram. Di gid ko ganahan mag-apil-apil Martha tungod kay inyo ng love life ni Aram o inyo ng life. Di lang yun ko makapugong isip ko worker nga mura na tag family diri.
Di ko gusto nga magmatalang kag buntag. Samtang nag-istorya ko niya, gipakita na ko siya sa family picture. While nag-scroll ko sa net gabi accidentally ni pop up ang name ani nga girl. Akong gi-click and then bingo. Dili pa hinuon ko sure ha o gikunsa ni Aram, but maybe you know already. I'm sure nakaibaw na siguro ka ani nga picture. Matod ko pa niya. Wa mo tubag si Martha. Nakita na ko ang pagpanlugmaw sa iyahang mga mata. Ug ni action na ugto ang mga luha. Thanks Piolo ha. Patug-ano na ko si Aram inigabot niya. Sa akong nibawaan, doon na siya ka-live-in sa una pero wa sila'y anak. Mura na iyang itug anak ko. Naluoy ko kang Martha nga naghila ko gusto na ko siya nga i-comfort. Gusto na kong pahira niya mga luha pero di na ko mabuhat tungod kay daghang tao sa among palibot. Diyan ako sa kong table pero wa ko ka-concentrate og trabaho. Sige ko katang ni Aram nga mabot o sige pagugli ni Martha nga problematic kay og naong. Taod-taod niabot gyud ang akong gipaabot si Aram. Gisugat siya ni Martha unya nanlakaw sila sa gawas sa mong building. Padung sa parking lot ug gisundan nako sila Papa Joe. Gisiguro nako nga dili ko nila makit-an. Klaro kay nga naglalis ang duha, nag-away ug nagsiningkaay. Si Martha nagpamahid sa iyang mga luha. Nilanat gyud og pila ka minutos ang ilang panag-away sa parking lot. Usa pa sila ni balik og sud sa office nga lagyo na og gintang ug linaktan. Isog kay mga naw nga nanalud sa among department. Nag-obserbar lang gyud ko ng duha Papa Joe. Pag break time, wa na sila duha magkuyog nga nangaon sa kantin. Wala pud sila magdungan og uli. Nagbuwag na bakasad sila. Natubag ang pangutana duha ka adlaw ang nilabay. Nasyak ako mga kauban sa pag-file og resignation ni Aram ug gi-announce pod ni Martha nga di madayon ang ilang kasal. Labi ang lipayan nako ug naglukso-lukso ang akong kasing-kasing. Sakto gyud ang akong secret friend, yahang tambag nako. Mahirag gyud kay nipatuo ko niya. Single na si Martha, mao nagato ang akong chance nga mo enter na siyang life. Dili na kinahanglan pa nga mo exert pa kog effort. Ang kagayunan na mismo ang nilihok. Usa ka buntag niya to pag-abot ni Martha sa office ni diretso siya sa kong table unya iyang gibutang ang coffee. Dili ray kay kabaw ha sa mga favorite flavor sa mga kape. Ako sad I know nga hot americano imong gusto. Matod pa ni Martha nako. Gihatagan kog kape ni Martha. Dako na kay kalipay nako. Small gestures pa lang sa uban kay normal ra sa among sharing sa office pero dako na kay nako ng kalipay. Friday kadto sa hapon akong gi-invite si Martha nga magkita mi ugma sa gabi para mag-dinner. Nitungagid siya Papa Joe. Samtang nagdungan mi kaon halos di ko mamilok sa pagtan-aw niya. Di ko makatuo nga na date nako ang babae nga maoy tanan para nako. Gibuhat gud nako ang tanan para di siya mabored. Doon ako giandam nga mga jokes. I tried to be funny and happy to be with. At the same time gipakita nako ang akong pagka-gentleman. Pinangga kay nako siya. Ug ako po siyang gi-advisean about siyang failure nga love affair kang Aram. Human mig dinner ni suggest siya nga mag-bar mi. Ug niuyon po ko Papa Joe. Bisan og di gyud ko ganahan sa bar. Nag-order dayon si Martha og drinks namong duha. Pagsimhot pa lang nako natukan ako sa baho. Ayaw kog ingna nga di ka moinom. Pangutana pa niya nako. Sakto ka. Di man ko ganahan og liquor pero para nimo moinom ko. Tubag ko pa dungan sa pagyarok sa shot Papa Joe. Hiyagad ko niya nga manayaw mi og ni-action nun ta ko balibad pero base nung makahalata na sa si Martha og makaingon nga killjoy kay ko. Nisabay na lang sa ko siyang gusto. Ninayaw ming duha samtang padayon sa pag-inom. Pareho naming tipsy tungod sa mong giinom mao nga nakahukumi nga manguli na. Pero imbis nga ihatod na ko siya sa ilaha gidala na ko si Martha sa akong boarding house. It happened so fast Papa Joe. Pagsud pa lang namo sa kwarto si Martha ang unang nikis sa akong ngabil. Tinuod na wa pa ko experience sa aktual nga kabahin sa nilapaay sa leon o karniro. Pero sige na kong tanaw og porn. Doon na ako yung mga hidden files. Sa akong laptop nga, puros porn lang yun. Ipuhat na ako ang akong nakitaan sa mga salida o gi-apply na ako nga tukang Martha. Nilampos gyud ang baguhang leon sa paglapa sa karniro. First time pa nimo no, pangutana pa ni Martha nako. Wa pa gani ko katubag, giusba na sa niya og laing pangutana. Pila na di ay kabuok imong nauyab before nako? Unsa gibot pasabot niya nga pila na nauyab nako before niya? Uyab na ba kami?
Puno sa pagmahal na akong gihikap ang iyang aping, unya gihagkan na ko ang iyang agtang dayon siyang lips. I love you, Martha. Ikaw lang akong love. Tubag pa, sa iyang pangutana din ako. Sure ka? Di ka atik sa ni muha sama kang aram? Mamagod mo mga lalaki, di ba? Mukaon gyud basta hukaran. Di ka balibad. Sige lag pamakak. Nisugod nagyaw-yaw si Martha about siyang kalagot nga to sa lalaki. Di man ko sama ni Aram. Lahi ko sa tanang lalaki, Martha. Sa tibok ng kinabuhi. Diha na ko na in love nimo. Tubag ko pa. Ay, gisultira na nimo kay napako sa mga tubangan. Pero kung wanaw niya ko doon na laing girl, I'm sure mausa na imong linya. Nanto nila. Matod pa ni Martha. Huwag nawada na gid trust sa mga lalaki. Para ma-prove na ako nga honest ko sa kung gipanulti nga to niya, ikuha na ko ang karton nga dunay suod nga mga love letters. Di arao, proof na ko sa akong love nimo. Basahan para imo ni tanan. Matod ko pa niya. Gitag-sa og basa ni Martha ang mga love letters niya nga doon na pa'y mga dates. Di siya makatuo. Kadugin na ani 3 years ago namning uban. Anong wa man nimo nahihatag nako? Pangutana pa niya. Wa ko'y igong kusog na matubang nimo. Weak kayo ko before. Magiwawon kay ko ugway salig sa kaugalingon. Mga ako na lang ditaguan. Tubag ko pa. Nakalitan ko diyang gikakus ko ni Martha nako. Kung gipanguyaban pa lang siguro ko nimo sa una, kung gihatag pala nimo ni mga love letters, kita na siguro sa una pa. Di na unta ko mabiktima og mabudhion nga aram. Nakaila ko sa iyang giingon nako, Papa Joe. Unta, niadto pa lang panahon na. Nakaila nako ang akong secret friend para dunay maka-advise nako. Utang nako ang tanan ngadto sa misteryosong caller nako. Kundi patungod sa iyahang mga tambag, dili mausab ang pagkatao nako, Papa Joe. Ug wa na unta sa akong kiliran si Martha. Kami na ni Martha og di gyapon ko makatuo nga murag damgo lang ang tanan. Nisamot ang kalipay diyang mismo si Martha ang niangkon sa among office mates sa among relasyon. Nalipay ang among mga kauban sa trabaho nga kami nang duha ni Martha. Nisamot lang kalipay diyang gibilitaan namo nga magpakasal namin duha. Giprocess dayon namo ang among kasal sa labing daling panahon, Papa Joe. Unsaon nga buntis naman siya nitong higayuna si Martha. Kaming duha ang niasikaso including na sa paglista sa mga names nga invited. Kaya hindi ko sa kaslat diha bi. Doon ako'y inviton nga akong friend. Matod pa ni Martha. Friend? Abi na kugwa kay friends. Gawas lang sa atong mga office mates. Tubag pa niya. Doon ako'y usa ka friend, pero wako ka sure og mo-attend ba siya. Ang akong gipasabot nga friend, way lain kundi si secret friend. Kung manawag siya kusab, ako siyang inviton. Tuod man wako katug pagagabi nagpaabot ko nga muring ang telepono. Eksakto 2:00 sa kadlawon, nanawag si secret friend. Pila ka gabi naman kawa manawag nako matod pa nako niya. It's because you're happy. Ug wa na ka mag-need nako, mong wa na ko mutawag. Nakapangutan ako og yun sa niya pagibaw nga happy ko. Wala ka siya gi-install nga kamera sa kong kwarto. Murag nakailam kay siya nako. Ug nakibaw po siya sa mga pangitabo sa kinabuhi. Invite unti ka sa mong kasal ni Martha ha. Wala gyud kay rason nga di magpakita nako, secret friend. Mao man ka na, secret friend. Kinahanglan gyud nga naka ha. Ikaw ang akong friend, wanay lain. Matod ko pa niya. Pero nitubag siya nako nga. Yolo, happy ko kung happy ka. Mura na importante nako. Di na kinahanglan nga mo-attend pa ko sa imong kasal. Basta mo'y timan niya alang ko pirmi. Di ko mawa bisan og minyo na ka. I-convince pa na ako siya taman nga mo-attend. Pero di gid ko no siya. Niabot na lang ang adlaw sa mong kasal ug happy kay ko sa katapusan nga hingpit nang naako si Martha. Naglingi-lingi ko sa mga tao nga tagsa-tagsa akong gitan-aw ang mga babae nga diha sa simbahan pero way sign nga diha si secret friend. Human sa kasal, nibalhin na migpuyo ni Martha sa akong boarding house. Na timing nga ni Hawa ang nag-rent sa pikas kwarto. Mao nga giyabangan ako ang tibok balay. Pila ka adlaw pod nga nagstay si Mama sa mua. Ipugnan na mo siya ni Martha nga di pabalikon og Cagayan de Oro pero nibalibad gud siya. After 2 weeks nga stay ni Mama sa mua, nibalik na siya og CDO. Kami na lang ni Martha ang nagpuyo sa mong balay.
Gimingaw ko sa akong inahan. Tungod sa akong kamingaw niya, wa ko makatug kay nisuol og akong migraine ug insomnia. Naibog ko sa akong asawa nga nindot kayo siya sa iyang pagkatug. Nag-struggle ko niya tong gabi una. Naglisod ko katug, gitan-aw ko ang orasan sa bumbong ug pagpatakyod og alas 2 sa kadlawon, nigawas ko sa mong kwarto ni Marta ug niadto ko sa sala duol sa telepono. Pagring sa telepono ako din gitubag. Salamat ni tawag kag balik. Matod ko pa kang secret friend. Gimingaw ka nako. I thought wala ka magkinahanglan nako. Mo nga wa na ko manawag nimo. Tubag pa niya. Di na tinuod, uy, bisan nagminyo na ko, lahi man ang asawa, lahi man sad ang friend, di ba? Doon ay mga pwedeng buhaton ang asawa nga pwedeng mabuhat sad sa friend. Mong inunti ka nga nagkinahanglan gihapon ko nimo. Matod ko pa niya. Mo to Papa Joe nga sukad ato magtawagan na og pirmi na ako sa secret friend. Kada alas 2 gud kadlawon. 15 minutes before 2 o'clock, mugawas na ko sa mong kwarto ni Marta para magatang sa tawag ni secret friend. Lahi ang akong feelings og doon ako'y maistorya. Gaan kayo nga ako ang paminaw og dali kay ko makatug kung magkaistorya nami. Dako na ang tiyan ni Marta og mga nakay na siya dihang diskubrihan niya nga mubangon ko kada alas 2 sa kadlawon para makiistorya sa akong amiga. Nasuko kay si Marta nako. Unsa ko kang klase pagkabana? Mo di nga makamata ko usahay nga wa ka sa kuntupan kay doon na di kay callmate ug babae pagyud. Unya patuhuon ko nimo nga friend lang mo. Ay kung ilarap yuloy, di ko bugo. Ipasabot na ko si Marta. Ako giingnan. Siya nga naginusarang friend nako sukad nako na siya. Akong advisor, akong konfidante. Siya ang hinungdan nga nausab ko og nakabaton og self-confidence. Pero di mo tuo si Marta nako, Papa Joe. Ang binayang number B kay akong tawagan. Mag-istorya ko anang bayhana. Matod pa ni Marta nako. Wala ba ko yung number anak niya? Siya rami mo tawag nako. Tubag ko pa. Nagikasuko og samot ni Marta. Namakak ko. Matod pa niya. Di ko nun ako itugan ang telephone number sa babae kay mahadlo ko nga masakpan. Para mahilom si Marta ni promise ko niya nga di na ko mag-istorya sa akong amiga. Gibuhat na ko Papa Joe. Wa na ko mutubag sa mga tawag ni secret friend. Pero ngano kaha nga di man yun na ko malikayan ang akong kaugalingon. Di ko mahimutang og di makadungog sa tingog. Nakadesisyon ko nga tubagon na lang nako siya. Bahala og dali rami magkaistorya. Di pa mo siguro makamata si Marta. Pero sayop ko. Tungod kay tulo ka minutos rami nga nagkastorya ni secret friend, isog nga nigawa si Marta sa kwarto. Maluibon ka. Ni-promise ka nako nga di ka magstorya ng bayana pero nilighot yun ka. Lab yun siguro na nimo kay di man ka mabuhi og di makadungog siyang tingog. Di ko ganahan og lalaki baka kon piolo ha. Mo nga mintra sayo pa magbuwag na ta. Mubiya na ko nimo. Matod pa ni Marta nga naghilak. Namuto siya sa iyang mga sinina. Marta, ayaw paglakaw. Kabuanan ba aron nimo? Unya og mga nakasadan. Nya ikaw ra. Tinuod akong gisulti nimo nga wa may relasyon na ang akong friend. Uy, purely friend ra gyud me. Pasabot pa nako niya. Pero wa gyud mo tuo si Marta nako. Og purely friend ra kuno mi. Nganong di man kuno nako siya pastoryaon sa babae. Nganong di man ako ihatag ang number niya para iya untang tawagan. Pagsidlak sa adlaw nilakaw gyud si Marta. Iya akong gibiyaan. Nag-uul kay ko. Ug wa makatug niya na paggabi ug may nalanggani kay nitawag si secret friend nako. Pagkakadlaw nung gisulti nako niya ang nitabo. Nagselo siya nimo, gibiyaan ko sa kong asawa. Unsa may akong buhaton? Pangutan ko pa niya. Simple, apaso ni may mong asawa. Mura may gusto sa babae nga may bawaan nila ilahang worth. Dawata nga sa nimo, pagpakiluoy didto. Mo na gusto sa babae ang makita nga masakitan ka ug nag-antos ka. Then mangay kag sorry niya. Matod pa ni secret friend. Salamat na lang kay nitawag siya. Nalamdagan ko sa angay na kong buhaton. O pagkabuntag, sayo kong ganiato sa bahay siyang mama pero wa dito si Marta. Nag-labor na di ay o gidala nila sa ospital. Nakapanganak si Marta o pag-abot na ako sa ospital usa ka cute o healthy nga baby girl nga mong anak. Diha nagyud sa private room si Marta. Pagsuod na ako, naghigda siya sa kama. Niduol ko, niluhod siyang atubangan. Pasilo ako Marta, di ko musugot nga magkadako atong baby nga way amahan. Mo nga, musugot kag sa dili. Balik ta mo sa balay nato and discharge ni mo diri. Mamauli ta sa ato. Buhaton akong tanan nimong gusto. Ipaputol na lang ako ang landline para wala manawag. Nalukmay ang kasing-kasing ni Marta. Kisa di ganahan og intact ang family, di ba?
Giuli na ako ang inahan sa mong panianan. Happy ming duha ni Martha o sa mong baby. Murag nalimtan na namo ang among away before siya nanganak. Nag-request na ko sa service provider sa mong landline nga ako nang ipaputol. Samtang nagpaabot ko nga maabot ang technician nga akong gi-request para mabatian pag yun gihapon na ako ang telepono nga magsige og ring. Pero di na ako tubagon. Usa ka gabi niya to subli nga nagring ang telephone. Alas 12 kadlawon ug hinanok na nga katug si Martha katapad ang among anak. Kung wa ko'y buhaton, di mo undang ang akong secret friend og tawag. Di man mi magmalinawon sa akong pamilya. Hinay ko nga nitindog ug nigawa sa mong kwarto ug diha nako sa sala at ubangan sa telepono nga way hunong og bagting ug gipunit nako ang telephone. Ug isog nga nisulti nga, "Di ba gyud ko nimo hunungan ha? Gusto gyud nimo maguba among pamilya? Abi na ko ganahan ka nga mahapit ko. Ngano magsige magkagsamok-samok nako ha?" Singag ko pa, ngadto kang secret friend. "So ibaylo ko nimo sa imong asawa? Basi nakalimot ka kung di patungod nako. Di ka magminyo karon. Ikaw paghihapon ang poor boy, very shy type nga mahadlok magistorya og tao. Unya karon, basta lang ko nimo itsapoyra." Tubag pa niya. "Oh, tinuod ka. Tungod nimo nausab ko. Utang na akong kabubuton nimo. Ani tabo na ako sung kinabuhi karon. Pero lahi ang sa una o karon. Doon na ako'y asawa o anak. Di na ko gusto nga mag-away na sabi ni Martha. Tungod nimo. Please, nagpakiluoy ko nimo, hunungin na akong tawag. Di na ko mag-ekstorya nimo. Di na ko. Di na." Wa na ko makabantay nga naghilak na ko sa kasuko o niya nagsigit-sigit pagyud. Ang labaw na ko nga mabantayi mao si Martha nga ganihar diay nga nagbarug sa kong likod. Na-shock si Martha. Murag istatuwa nga wa makalihok. Di sa kalagot o kasuko ang nirehistro siyang naong kundi kahadlok o kabalaka. Giduol na ko siya o gigakos. "Sorry Martha, last na lang to. Di na ko mag-ekstorya niya, promise. Kadto na gyud ang pinaka-last." Pangalyupo ko pa niya, pero murag nangurog sa kahadlok si Martha, Papa Joe. "Martha, okay ka lang?" Pangutana pa na ako niya. Hinay siya nga nitubag, Papa Joe nga, "Doon na kay ka-istorya sa phone? Sigurado ka?" Matod pa ni Martha nako. "Oh, si secret friend, ang katong akong amiga. Pero gipasabot na ko siya nga di na magsamok-samok kay tunan na ko'y asawa o anak." Tubag ko pa. "Na-istorya gyud nimo? I mean, nitubag siya nimo ug nadungog nimo?" Balik na sab nga pangutanan niya nako nga puno sa pagduda o niya ni padayon sig ingon nga, "Kaniha, while dito ka sa office, niabot ang technician para iputol ang linya Piolo. Meaning, that phone is not working anymore." Matod pa ni Martha. Ako pod na shock. Isubay na ko ang cable ug wala tuod makonek sa sakit. Ikuha ni Martha ang phone ug ipaminaw kung doon na ba'y dial tone. "See, wa may dial tone. How come nakatawag pa imuhang friend?" Pangutana pa ni Martha nako. Puno sa kalibog ang akong unahuna. Hastasad si Martha. Taud-taud siyang inipaso-paso sa musala nga wala dunay gipinsar pag-ayo. Pagkahuman itutok siya nako nga way pamilok. "Piolo, are you sure nga kanang imong gingon nga friend nimo tinuod gyud na siya? Di ka imagination lang na nimo? Pero ingon ka, sige panawag nimo kanang bayhana kada kadlawon. Pero honestly, bisan og kausawa ba ako kadungog nga niring na ato ang telepono?" "So nagduda ka nga nabuang ko? Nag-hallucinate ko nga doon ay imaginary friend? Mauban ay pagtuon mo na ako, Martha? Nga abnormal ko? Ha? Niisa na po na kong tingog kaya na-insulto ko sa gisulti." "No, wa ko mag-ingon nga buang ka. Doon na lang yung siguro is something nga nakabother ni mo. Mo hinungdan sa imong hallucination. I think you need to see a doctor, a psychiatrist nga makacheck ni mo." Libalibad ko, Papa Joe, kay para nako normal ko. Dili hallucination sa secret friend, kundi usa ka concerned citizen nga gusto lang motabang nako. Wagi ko mo atog doktor, pero dihang nakadungog lang gihapon ko ring sa telepono kada alas 2 sa kadlawon, bisag wa na dihang telepono. Gilabay na ni Martha,
gisulti nako sa akong asawa nga makadungog yapon kog ring sa telepono ug nabalaka siya nako. Ug ako pod tinuod yun siguro nga nabuang nako. Nisugot ko nga magpa-check up og psychiatrist. During sa among session gisulti sa doktor nga doon ako'y sakit. Usa ko ka mentally disturbed person. I am schizophrenic, Papa Joe. Sa panahon nga down kay ko ug wa ko'y laing kapaingnan, wa ko'y kaistorya mao nga magmugna kog alter ego. Pinagi sa pagkatao sa akong secret friend. I created her para mo'y mo comfort nako, para mo'y mo advise sa akong mga problema. Matod pa sa doktor nga curable raman kuno ang akong kondisyon. Pero dili dali buhaton. Ang akong kaayuhan magdepende sa akong kooperasyon sa treatment nga ihatag niya nako. Sa pagkakaroon, 6 months na ko nga gitambalan sa akong doktor. Doon na pagyapoy times nga makadungog kog ring sa telepono. Buot pasabot nga nanawag na sab si secret friend. Pero may na lang kay supportive ang akong asawa. Makabantay rin siya nako kung mag-alindasay nako. Hagkan ko sa akong asawa o gakson. Ipa-feel niya nako ang iyang love. I-remind niya nako nga ako ang akong mysterious caller usa lang kapantasya. Naasa kong atubangan ang realidad, ang mapagmahal na kong asawa o ang among anak ni Martha. Dili na nako kinahanglan pa si secret friend tungod kay happy na ko sa kinabuhi karon. Daghang kayong salamat sa pagbasa nimo sa kong suwat, Tampo. I know nga may pagka-complicated pero hopefully makahatag og entertainment sa imong mga followers sa imong YouTube channel. Og leksyon na sab na dapat concerned ta sa atong mga loved ones. Alang sa mga pareho na ako og kahimtang na kinahanglan mi og total support og understanding. Labaw sa tanan, love. Dini na lang kutob ug more power, Papa Joe. Imong magtatampo, Piolo.